buhay. Nagsisimula ang ating istorya sa pagkahulog ng mga dahon dahil sa nagaganap na laban sa paanan ng bangin. Nang bigla na lang ang mga itong nahiwa dahil sa isang napakabilis na pag-atake na siyang kaagad na nakaabot sa isang tumatakbong martial artist kung saan ang siya ay maabutan nitong lalaki ay nagpalabas ito ng isang napakalakas na paghiwa gamit ng kanyang espada na kaagad nitong ikinamatay. Ito ay ang sumisikat na bituin ng martial soul na si Baek Mo-gyeol. Pagkatapos niyang patayin ang kanyang kalaban ay napatingala siya sa itaas ng bangin at pasigaw na nagsabi na sa wakas sila rin ay nagkita. Ang nakatayong anino sa itaas ng bangin ay ang Heavenly Demon, na siyang nakatiklop ngayon ang kanyang mga braso at nakatingin sa kanila sa ibaba habang ipinapalabas ang kanyang malakas na enerhiya. Ang mga kasamahan ni Mo-gyeol ay nangamba naman ng husto dahil sa kanilang nararamdamang napakalakas na puwersa, habang si Mo-gyeol ay napangiti lang ng may halong takot at napaisip na hindi nito lubos maisip na makakapagpalabas pa rin ito ng matinding lakas ng loob kahit pa na siya ay nag-iisa na lamang. At ito ay tulad ng kanyang inaasahan sa isang demonic cultist na naghari sa isang kapanahunan na mayroong mukha na makakayang magpayanig sa buong katawan ng kahit sinuman at isang pinakamalaking alamat sa demonic world. Ito ay ang Heavenly Demonic Cult Leader na tinaguri ang Heavenly Demon Asura, ang pinakamakapangyarihang nilalang na sinasamba ng mga demonic cultist na handang ialay ang kanilang mga buhay upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. At panahon na lamang ang hinihintay bago nito mapasunod ang buong mundo, subalit dumating itong si Mo-gyeol kung saan habang inaangat nito ngayon ang kanyang espada ay natanong niya ang Heavenly Demon kung mayroon pa ba siyang huling sasabihin. Sapagkat napangiti lang itong matandang lalaki at napatawa ng napakalakas, na siyang nagkalat ng kanyang demonic energy sa buong paligid at nagpaurong sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman napangiti lang din si Mo-gyeol habang iniisip na sapat na itong kalaban niya upang maging alay sa mga alamat ng kanyang kabayanihan. Naaawa sa kanya, napagdesisyonan nitong paglaruan muna ang Heavenly Demon bago niya ito tuluyang talunin. Pasigaw niya naman itong pinagsabihan na magwawakas na ang kalupitan nito at nag-utos sa kanya na siya ay kanyang sugurin. Subalit ang Heavenly Demon ay hindi nagmamadali at napatitig lang sa kanya hanggang sa naging matalim at mapanganib ang kanyang pagtitig pero bigla na lang lumabas sa kanyang bibig ang pagpapakiusap nito na huwag siya nitong patayin. Dahil sa kanyang sinabi ay nabato at natigilan si Mo-gyeol sa kanyang kinaroroonan at kanyang naisip dahil sa matinding pagkabigla kung siya ba ay naghahalusinasyon. Naaalala na ito ay ang Heavenly Demon na siyang pinakamalakas sa demonic path. Nasabi niya sa kanyang isipan na hindi nito kailanman isusuko ang kanyang dangal at magmamakaawa sa ganito kababang paraan. Ngunit habang patuloy na nakatitig ang Heavenly Demon sa kanya na nagpapalabas ng seryosong mukha ay nasabi nito na mukhang kulang pa ang desperasyon sa kanyang boses kaya muli siyang nagpakiusap sa pagtatanong kung pwede ba siya nitong palampasin kahit ngayon lang. Hindi naman maipinta ang mukha ni Mo-gyeol nang ito ay kanyang marinig. At naunawaan niya na ang ginagamit nito ay telepatiko para magawang makipag-usap. Dagdag ng matandang lalaki na siya ay mamumuhay na parang siya ay namatay at magtatago sa ikalaliman ng kabundukan at hindi na muling magpapakita sa Jianghu kaya siya ay kanyang patakasin. Ngunit napasigaw lang si Mo-gyeol sa galit at napasabi na ito ay imposible. Napatingin naman sa isa't isa ang kanyang mga kasamahan at nagtaka sa pangyayari. Habang napakagat lang si Mo-gyeol sa kanyang ngipin dahil ang kanyang plano na maging isang bayani sa magpapasyang laban na ito ay masisira dahil sa isang duwag na demonic cult leader. Habang siya ay nanginginig sa kanyang kinatatayuan, tinawag ng matanda si Mo-gyeol bilang kapatid at isinaad nito na kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe kaya gumagamit lang siya ng sound transmission para makipag-usap sa kanya. Subalit kaagad lang na napakabilis na tumalon si Mo-gyeol sa kanyang kinaroroonan habang nagsasabi na kung natatakot siya na masira ang kanyang imahe, mas mabuting siya ay mamatay na lamang dito ngayon. Mabilis namang ipinalabas ng Heavenly Demon ang kanyang espada para tumugon sa kanyang pag-atake at kinakabahan na muling nagpakiusap na ito ay kanyang pag-isipan. Napasigaw ulit si Mo-gyeol sa galit at isinaad na mukhang hanggang sa huli ay minamaliit pa rin ito ang kanyang martial arts. Habang ang Heavenly Demon ay napakagat na lang sa kanyang ngipin at napaisip kung dito na ba siya magwawakas. Pagkatapos nito ay ang harapan na pagbanggaan ang kanilang pag-atake na siyang naglikha ng matinding liwanag dahil sa tindi ng lakas nito. Sapagkat nagtapos lang ang laban na ito sa isang paghampas lamang.
At si Beck Mogiol na punong-puno ng kumpiyansa at nakakasigurado sa kanyang pagwawagi ay namatay lang gamit ng isang pag-atake. 22 taon ang nakalipas, pumunta tayo sa ikalaliman ng kabundukan kung saan matatagpuan ang napakagandang teritoryo ng demonic cult. Naisip ng mas tumandang Heavenly Demon na ngayon ay pumuti na ang mga buhok kung bakit hindi kaya ginamit ni Beck Mogiol ang kanyang pinakamalakas na teknik noon. Subalit salamat dito ay nagawa niyang mapanatili at maprotektahan ang kanyang kasalukuyang posisyon, at nagkaroon din siya ng pagkakataon para mapalaki ang susunod na henerasyon kaya ito ay hindi na mahalaga. Gayunpaman dahil nakatuon lang siya sa kapangyarihan, ang kanyang tatlong anak ay nakipagtunggali upang maging tagapagmana ng demonic cult, na siyang naging dahilan kung bakit sila ngayon nasa kanilang mga puntod. Bagamat may makikita tayong isang paa ang bigla na lang huminto sa harap ng Heavenly Demon at tinawag itong kanyang ama, ito ay ang huling natatanging anak ng Heavenly Demon na siyang bida ng ating istorya na si Du Yugang na nagbigay pagrespeto sa kanyang ama at kinamusta ang kanyang kalagayan. Ang Heavenly Demon ay napangiti naman dahil dito, at naisip niya na ang kanyang bunsong anak na si Yugang ay naiiba dahil siya ay pinalaki ng hindi nabubulag sa lakas at kapangyarihan. Ngunit kahit na ganoon, naglaan siya ng paunang plano para siya ay maging pinakamalakas na cult leader. Habang hawak ang isang papel sa kanyang kamay ay sinubukan ng ating bida na makipag-usap sa kanyang ama pero siya ay sinagot lang nito na siya ay maayos lang kaya wag siyang mag-alala at nagpatuloy lang sa kanyang paglalakad. Naiwan namang natitigilan si Yugang sa kanyang kinatatayuan habang naririnig ang pag-uusap ng mga kalalakihan na hindi nila inaakala na ang nakakatakot na cult leader ay ganito kabait, at gaya ng kanilang inaasahan, ang pwesto sa pagiging cult leader ay paniguradong makukuha ni Yugang, na sinagot ng isang lalaki na ito'y walang duda dahil siya ang natatanging tagapagmana ng Heavenly Demon. Naririnig itong mga bagay, nilukot ng ating bida ang kanyang hawak na papel na sana ay kanyang ibibigay sa kanyang ama at nagpatuloy pabalik sa kanyang kwarto. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta tayo sa isang silid habang mayroon tayong makikitang gumuguhit na brush. Ito ay si Yugang na ngayon ay nakaupo sa kanyang lamesa at mayroong bagay na isinusulat sa isang pirasong lumang papel. Nang bigla na lang mayroong kumatok sa kanyang pinto kaya natanong niya kung sino ito. Ito ay ang torture expert na si Seng Sagak na pumasok sa loob at kaagad na binati ang batang tagapagmana para magbigay ng pagrespeto. Kasunod nito ay ang kanyang may tuwang pagsabi na sa ilalim ng utos ng kanilang leader, siya ay nandito para iulat ang progreso ng kanilang pag-torture sa isang miyembro ng Orthodox sect. Naisip ni Yugang na marahil gusto ng kanyang ama na subukan ang kanyang kwalipikasyon bilang susunod na cult leader, kaya nasabi nito kay Sagak na siya ay nakikinig. Iniulat nito na ang kriminal ay tinorture sa loob ng isang underground prison nang may kabuuan ng 3 araw. At sa unang araw matapos nilang punitin ang kanyang balat galing sa kanyang mga hita papunta sa daliri ng kanyang mga paa, nilublob siya nila sa tubig alat pagkatapos. Sa ikalawang araw ay sinigurado nila na ipakain sa mga baboy ang mga paa ng kriminal. At sa ikatlong araw, wala na ang katawan ng kriminal mula sa bewang paibaba. Matapos nitong masabi ang kanyang ulat ay napasulyap si Sagak sa ating bida at may ngiting naisip na sa demonic cult, siya lamang ang may kakayahang gawin ang antas ng torture gaya nito kaya tiyak na nakukuntento na ang batang tagapagmana dito. Subalit kabaliktaran nito sa kanyang inaasahan dahil bigla na lang napatayo si Yugang sa kanyang inuupuan at inihampas ang kanyang mga kamay ng napakalakas sa mesa, kung saan buong lakas siyang napasigaw na ito ay hindi pa din sapat, kaya dali-daling nanghingi si Sagak ng patawad dahil mukhang sumobra ang kanyang ginawa. Sapagkat nang maunawaan niya ang sinabi ng ating bida, nagulat siya ng husto at kinakabahan na ipinausli ang kanyang bibig habang napapaisip kung hindi pa din ba sapat ang pag-torture niya dito dahil inaakala niya na ang sasabihin nito na siya ay sumusobra na. At habang nakikita niya na nagpapalabas ang batang tagapagmana ng seryosong mukha ay naisip nito na gaya ng kanyang inaasahan, siya nga ay ang anak ng Heavenly Demon. Kaagad namang yumuko si Sagak sa ating bida at pasigaw na ipinangako na simula ngayon ay mas lalo pa siyang mas magiging malupit sa kanyang pag-torture at nagmamadaling umalis para iwang mag-isa ang batang tagapagmana. Wala namang may nagawa si Yugang kundi ang mapatitig na lamang sa pintuan ng ilang segundo. Pagkatapos nito ay ang pagsubsob niya sa kanyang inuupuan kasabay ng kanyang pagpapakawala ng isang malakas na buntong hininga. At kanyang pinagpapawisan na nasabi na ang mga ito ay mga baliw na demonic cultist at sila ay tunay na hindi makatao. Naalala nito dahil sa kung gaano kalupit ang torture expert na iisip niya ang ibang bagay,
Ito ay kung ito ba ay bagay na ginagawa ng isang tao at kahit na siya ay nasa loob ng demonic cult ay masyado pa siyang mahina kaya naisip niya na hindi pa din sapat ang kanyang lakas para ito ay mapigil pero ang bigla na lang lumabas sa kanyang bibig ay hindi pa din sapat ang pag-torture dito. Kaya habang si Yugang ay nagpapalabas ng nakakatawang mukha, isinaad niya na sinabi niya itong bagay nang hindi nag-iisip. Nilulukot ang papel sa kanyang kamay, naiinis niyang naisip na sinabi ni Sagak na mas lalo pa nitong papahirapan ang tao at hindi niya mapaniwalaan na ang mga nakakasuklam na mga bastardong ito ay magto-torture ng isang tao dahil lamang sa pag-eespiya nito sa kanilang teritoryo. Napatingin siya sa kanyang ginawang sulat na nagsasabing hindi siya karapat-dapat na maging pinuno ng demonic cult, at napasabi na siya ay nabigo na muling sabihin ito sa kanyang ama. Inilarawan nito ang kanyang buhay na nakatambay lang sa labas habang umiinom ng alak, kaya napahawak siya sa kanyang ulo habang napapaisip na hindi nito gustong maging cult leader dahil gusto lang naman nitong mabuhay ng normal pero palaging mali ang pagkakaintindi ng mga tao sa kanya. Gaya ng isang araw ay mayroong babae ang nagtanong sa kanya kung saan siya nanggaling, na sinagot nito na meron lang siyang sinunog na basura na kanyang napulot sa tabi ng daan. Ikinalat naman ng babae itong tsismis na ang batang tagapagmana ay may nadakip na basurang miyembro ng Orthodox sect sa tabi ng daan, habang napaisip naman ng isang lalaki kung ang ibig ba nitong sabihin sa kanyang lugar na itinapon ay sa underground prison. Narinig itong mga tsismis, kaagad na iniulat ng torture expert sa Heavenly Demon na lumabas na ang tunay na pagkatao ng kanyang anak, na siyang kumalat sa lahat ng tao sa kanilang lugar kaya naisip nila na ito ay kanilang inaasahan sa susunod na cult leader. Subalit ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang dahil literal lang na nagtapon si Yugang ng basura. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanyang imahe, naintindihan ng ating bida na imposible na siyang magkaroon ng normal na buhay sa loob ng kanilang kulto, kaya buong loob niyang napagdesisyonan ngayon na sabihin ito sa kanyang ama bago pa siya pumalit sa kanyang posisyon. Nang bigla na lang mayroong isang lalaki ang nagmamadaling bumukas ng pintuan ng kanyang silid at kaagad siyang tinawag. Kaya nagugulat na natanong ng ating bida kung ano ang nangyayari. Ang lalaking ito na palaging nakangiti ay ang isa sa 6 na elders ng demonic cult na si Somyun Magun na iniulat na ang cult leader ngayon ay nasa kritikal na kondisyon. Ang balitang ito ay ikinagulat naman ni Yugang ng husto kung saan siya ay natigilan sa kanyang kinaroroonan. At di kalaunan ay dumating ang araw ng libing, kung saan habang dinadala ang kabaong ng Heavenly Demon, makikita natin si Yugang sa harap na hawak-hawak ang litrato ng kanyang ama sa kanyang mga kamay. Bigla naman siyang napahinto at napatingala sa kalangitan kasabay ng pagpapalabas niya ng napapagod na mukha habang nagtatanong kung papaano naging ganito ang mga bagay. Kaya bumalik muna tayo nitong mga nakaraang araw sa sandaling marating niya ang silid ng kanyang ama ay ang mabilis niyang pagbukas ng pintuan, kasunod nito ay ang kanyang nagmamadaling pagtakbo papunta sa higaan nito habang nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinagot siya ng isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi sa pagpapaliwanag na nanghina ang kanyang ama dahil lumala ang sugat na natamo nito sa kanyang laban noon, at ngayon naging imposible na itong tiisin para sa kanya. Ang nanghihinang Heavenly Demon sa kanyang higaan ay tinawag naman si Yugang at natanong kung siya ba ito, na nag-aalala lang na sinagot ng ating bida na wag na siyang magsalita dahil napapansin niya na nahihirapan na ang kanyang ama sa pagbigkas ng salita. Gayunpaman bigla na lang nitong iniabot ang kanyang kamay papunta kay Yugang at sinabing makinig siya ng mabuti. Ito ay dahil sa puntong ito, siya na ang magiging demonic cult leader. Ngunit hindi nagtagal ay bumigay ang kamay ng kanyang ama, nagpapahiwatig ng pagwakas ng kanyang buhay kaya napasigaw ang batang tagapagmana na ito ay hindi maaari. Kinagabihan sa kasalukuyan matapos ang libing ng kanyang ama ay ang pagbabalik ni Yugang sa kanyang silid habang napapagod na napapaisip kung wala bang paraan para maiwasan ito ang pagiging demonic cult leader. Subalit habang siya ay humahakbang papasok sa kanyang kwarto ay mayroon siyang bigla na lang narinig na kakaibang tunog. Kaagad niya namang naunawaan na mayroon siyang hindi imbitadong bisita kaya natanong ni Yugang kung sino ito. Hindi tumutugon sa kanyang katanungan. Mabilis na lumingon ang ating bida para ito ay tingnan pero nagsabi lang itong misteryosong tao na patawarin siya nito sa kanyang kabastusan. Nagalit si Yugang dahil hindi pa rin ito sumasagot sa kanyang tanong, subalit sa isang iglap ay bigla na lang napunta ang lalaki sa kanyang likuran kasabay ng mabilis nitong pag-atake sa kanyang mga balikat. Ito'y kaagad na ikinawala ng kanyang balanse kaya habang napapakagat siya ng kanyang ngipin ay natanong niya kung siya ba ay natamaan nito sa kanyang pressure points at kailan niya ito nagawa.
Nasalo naman siya nitong misteryosong lalaki bago siya tuluyang mahulog at nagsabi na kailangan nitong sumama sa kanya. Kung saan pagkatapos ay buong lakas itong tumalo ng napakataas palabas sa bubong ng silid papunta sa itaas ng kanilang nayon. Habang daladala ang ating bida nitong lalaki ay muli siyang napakagat ng kanyang ngipin at napaisip na dahil natamaan siya nito sa kanyang pressure points ay hindi siya makagalaw kaya kailangan nitong magmadaling tumawag ng tulong. Ang pangyayaring ito ay napansin ng mga cult members kaya dali-dali rin ang mga itong tumalon para sundan silang dalawa at mag-utos sa misteryosong lalaki na huminto, na siyang ikinatuwa ng ating bida dahil ang mga ito ay galing sa Evil Spirit Exposing Squad at Soul Chasing Yaksha Squad kaya paniguradong matutulungan siya ng mga ito. Gayunpaman nag-iba bigla ang kanyang ekspresyon dahil narinig nito ang boses ng isa sa mga squad leader sa pag-uutos na siya ay kailangan nilang patayin. Dagdag pa nito na ang makakapatay sa kanya ay magkakaroon ng gantimpala, kaya kaagad itong sinunod ng mga cult member sa pamamagitan ng mabilis nilang pagsugod sa iba't ibang direksyon papunta sa kanila para sila ay tapusin. Bagamat kaagad lang na ipinalabas ng misteryosong lalaki ang kanyang espada at nagpakawala ng isang napakabilis na sunod-sunod na pag-atake sa mga sumusugod na demonic cult, na siyang humiwa sa kanila sa maraming piraso dahil sa lakas nito. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, natanong ng ating bida sa kanyang isipan kung papaano nitong napatay ang mga mahuhusay na martial artist ng ganoon na lamang. Nang bigla na lang mayroong lumuluksong isang sect member ang sumulpot sa kanilang likuran habang angat-angat ang kanyang sandata at nagsasabi na sila ay mamatay, pero kaagad lang na mabilis na inikot ng misteryosong lalaki ang kanyang espada. Na siyang naging dahilan ng pagkatusok ng leeg ng martial artist bago pa niya maabot ang mga ito. Matapos nitong patalsikin ang kanyang kalaban ay kaagad namang nagpatuloy itong misteryosong lalaki sa isa pa niyang kalaban sa harapan. Sa kabila ng kanyang nararamdamang takot ay nagpatuloy itong sect member sa pagsugod sapagkat napakadali lang siyang nahiwa at mabilis na nahulog sa lupa habang ang misteryosong lalaki ay nagpatuloy lang sa pagtakas habang daladala ang ating bida. Dahil sa pangyayaring ito, ang squad leader ng Evil Spirit Exposing Squad na si Amsen Sesang ay pasigaw na nagsabi kung ano ang kanilang ginagawa at hahayaan na lang ba nilang makatakas si Yugang. Ngunit may isang lalaki ang bigla na lang sumenyas ng kanyang kamay at nag-utos na sila ay huminto. Ang lalaking ito ay ang isa sa mga elders ng demonic cult na si Somyun Magun. Hindi kumbinsido sa utos nito, nagsabi si Sesang na pagsisisihan nila kung hindi nila ito hahabulin. Nagsabi naman ng squad leader ng Soul Chasing Yaksha Squad na si Bulpyong Guiyong na hahabulin nila ang mga ito ngayon din. Subalit isinaad ni Magun na mapapatay lang naman nila si Yugang ng kahit anong oras. Dagdag pa nito na kung siya ay mamamatay, mayroong haharapin ang demonic cult na malaking kapahamakan. Ito ay dahil ang Heavenly Demon ay naglunsad ng isang matinding plano kung saan ang misteryosong lalaking nagngangalang Pungchon na kumidnap sa ating bida ay may malaking papel. Gayunpaman sinigurado niya na hindi makakawala si Yugang sa kanila kaya wala silang kailangang ipag-alala. Pagkatapos nito habang siya ay humahakbang ay nag-utos siya sa mga squad leader na iligpit ang mga bangkay at tipunin ang mga elders. Ito ay dahil sisimulan na nila ang inaugurasyon ng ika-16 na demonic cult leader. Samantala pumunta naman tayo sa gitna ng kagubatan habang mayroon tayong makikitang mabilis na gumagalaw sa sanga ng mga puno. Ito ay ang misteryosong lalaki na nagngangalang si Pungchon na patuloy na daladala si Yugang papalayo sa teritoryo ng demonic cult. Dahil sa walang tigil nilang pagtakbo, naiinis na sinabi ng ating bida na isang araw na silang nagpapatuloy at natanong sa kanya kung sino ba siya para gawin ang bagay na ito. Sinagot siya ng misteryosong lalaki na huwag siyang mainip dahil malapit na din naman sila sa Shaanxi. Kasunod nito ay ang kanyang paglapag sa lupa, kung saan kaagad nitong inalis ang kanyang teknik kay Yugang sa pamamagitan ng muling pagsundot nito ng kanyang daliri sa kanyang mga balikat. Para masigurado na magagalaw niya na ang kanyang katawan, inunat ng ating bida ang kanyang braso. Nang bigla na lang lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan kasabay ng pagsabi niya na ang tapat na tagapagsilbing ito ay binabati ang cult leader, at siya ay ginawa lamang para pagsilbihan ng ating bida. Kasunod nito ay ang kanyang may seryosong mukha na pagpapakilala ng kanyang pangalan na si Pungchon. Napatitig si Yugang sa lalaki at natanong niya sa kanyang isipan kung ano itong pinagsasabi niya na ginawa, at ang ibig ba nitong sabihin na siya ay isa sa pinalaki ng kanyang ama. Dagdag pa nitong natanong kung si Somyun Magun ba ngayon ang namumuno sa rebelyon ng demonic cult, na kaagad lang na kinumpirma ni Pungchon sa pagsasabi na siya ay tama.
Dahil sa kanyang nalamang impormasyon ay dumilim ang mukha ni Yugang, ito ay dahil naaalala niya ang masayang panahon noong siya ay maliit pa lamang kasama itong lalaki. At hindi niya inaakala na ang pinakatapat sa kanya ay siya pang magtataksil sa kanya. Sapagkat hindi nagalit ang ating bida dito at naisip lang na ito ay mabuti. Hindi mapigil ang ngiti sa kanyang mukha, naisip nito na kung gusto ni Mago na maging leader ay wala na siyang ibang pagpipilian kaya siya ay aatras na lang sa posisyon at mamumuhay ng mapayapa. Gayunpaman napatitig siya kay Pungchon at napaisip na siya ay isang problema kaya napagdesisyonan niyang suyuin ito ng maayos at palayasin. Itinuro ni Yugang ang kanyang daliri kay Pungchon at sinabi na mali ang taong pinaglaanan niya ng katapatan dahil ang demonic cult leader ngayon ay si Somyun Magon kaya inutusan niya itong umalis. Dahil sa kanyang sinabi ay napatitig sa kanya si Pungchon at isinaad na siya lang at ang Heavenly Demon ang kanyang pinagsisilbihan kaya bawiin ito ang kanyang utos. Nakikita ang galit sa mata nito, natanong ni Yugang sa kanyang isipan na hindi naman siya nito papatayin di ba? At pasigaw niya itong pinagsabihan na dapat siya nitong igalang bilang pinuno pero naglakas loob lang itong sumuway sa kanya at inutusan pa ito kaya natanong ng ating bida kung niloloko ba siya nito at muling pinagsabihan na umalis. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang lumapit sa kanya si Pungchon habang angat-angat ang kanyang palad at nagbabaga ang mga mata. Na siyang naging dahilan ng pagpikit nito ng kanyang mata at pagtakip ng kanyang sarili gamit ng kanyang mga kamay. Maya't-maya pa ay pansin natin ang napakalaking pagsabog na naganap sa kanilang kinaroroonan, kung saan makikita natin ngayon si Yugang na natumba sa takot habang nakatingala at nasisilayan si Pungchon na inihampas ang kanyang ulo sa isang malaking bato ng napakalakas. Sapagkat hindi pa ito ang katapusan dahil paulit-ulit pa nito na pinaghahampas ang kanyang mukha sa bato habang nagsasabi na didisiplinahin niya ang kanyang sarili. Ang isa sa tipak ng bato ay nahulog sa ulo ng ating bida, kaya pasigaw niyang pinagsabihan si Pungchon na huminto dahil nagdudulot siya ng isang komosyon sa kalagitnaan ng gabi. Subalit nagpatuloy lang itong lalaki at nagsabi na hanggat hindi siya mag-uutos bilang cult leader ay patuloy niyang paparusahan ang kanyang sarili. Hindi ito matiis, pasigaw na nagsabi ang ating bida na siya ay kanyang inuutusan bilang cult leader. Mabilis namang huminto si Pungchon nang walang kahit anumang pinsala sa kanyang mukha kaya nagtatakang napaisip ang ating bida kung anong klaseng nilalang ang pinalaki ng kanyang ama. Kasunod nito ay napahawak siya sa kanyang ulo at nag-utos na una ay kinakailangan nilang maghanap ng matutulugan kaya sila ay bumaba sa kabundukan, at natanong nito kay Pungchon kung magkano ang dinala niyang pera na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Subalit habang nagpapalabas ng nakakatawang mukha ay nanghingi lang ito ng kapatawaran dahil hindi siya nagdala ng pera kaya matutulog ang ating bida sa kabundukan ngayong gabi. Sa galit ay natanong siya ni Yugang kung papaano siya nitong mapoprotektahan, ngunit yumuko lang ito at muling nanghingi ng kapatawaran. Gayunpaman kasabay ng pagdating ng grupo ng mga kalalakihan ay ang pagsabi nito na mayroon silang lugar na matutuluyan at makakainan, at sila ay nandito na para sila ay batiin. Nagulat naman itong ating bida dahil pansin niya na ito ay mga delikadong tao. Naiinis na sinabi nitong lalaking leader ng mga bandido na mayroong takip sa kanyang mata na sila ay nanggugulo sa teritoryo ng Green Forest Bandits kaya huwag na silang umasang makakalabas pa ng nabubuhay. Ang mga nakatagong mga bandido sa itaas ng mga puno ay kaagad namang inihanda ang kanilang mga pana papunta sa kanila kaya ang ating bida ay napapiga ng kanyang kamao habang iniisip na ang nararamdaman niyang enerhiya ay nanggagaling sa mahuhusay na miyembro ng mga bandido. Dagdag pa nito na ang bastardong si Pungchon ay dapat hindi nagsasalita ng ganito sa kanila kaya kailangan niyang iwasang gumawa ng kahit anumang bagay na makakapaglagay sa kanila sa alanganin at napagdesisyonan niyang magsimula sa paghingi ng patawad. Bagamat bigla na lang na buong lakas at may panggagalaiti na pinagsabihan ni Pungchon ang bandido na manahimik at natanong sa kanya kung hindi ba nito kilala ang ating bida. Ang ginawa nito ay hindi inaasahan ng mga bandido kaya silang lahat ay napanganga sa tindi ng pagkagulat, habang si Yugang naman ay namuti ang mga mata at natitigilan sa pagkabigla na napaisip na itong si Pungchon ay tunay ngang isang bastardo. Nauunawaan na ang ginawa nito ay ikakapahamak nila. Dali-dali siyang lumapit kay Pungchon at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa at pinagsabihan siya na manghingi ng patawad. Ngunit sila ay huli na dahil ang leader ng mga bandido ay buong lakas na pasigaw na tumugon sa pagsasabi kung sino ang niloloko ng mga ito at nag-utos sa kanyang mga tauhan upang sila ay atakihin.
Kaya ang mga martial artists sa itaas ng puno ay walang pag-aalinlangan na ginamit ang kanilang mga pana para magpaulan ng mga palaso papunta sa ating bida at kay Pung Chon. Ang mga palaso ay mabilis na naabot ang dalawang lalaki kaya ito ay ikinabahala ni Yugang habang hindi naman ito alintana ni Pung Chon, at mahinahon lang na kinuha ang kanyang espada na nasa kanyang likuran. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng isang malakas na pag-atake gamit ng kanyang espada para mapigil ang lahat ng mga palaso habang nagsasabi na hindi ba't sinabi nito na siya ay manahimik. Ang leader ng mga bandido ay natakot naman dahil sa ipinakita nitong lakas at naisip na ang bastardong ito ay hindi normal dahil nagawa niyang magpalabas ng sword wall. Kasunod nito ay ang pag-utos niya sa kanyang mga tauhan na umatras, pero bigla na lang nitong narinig ang boses ni Pung Chon sa kanyang likuran. Nagsasabi na mukhang ang ulo nito ay maayos pa rin. Nang bigla na lang nitong hinawakan ang kanyang ulo at buong lakas na binali sa puntong napilipit ang kanyang leeg ng maraming beses, na siyang ikinabahala ni Yugang kaya nag-utos siya dito na huwag pumatay ng basta-basta na lamang. Habang hawak ang nabaling leeg ng leader ng mga bandido ay sinagot siya ni Pung Chon na hindi niya ito pinatay, kaya pasigaw na natanong ng ating bida kung ano ang kalokohan na pinagsasabi nito. Subalit humawak lang siya sa balikat ng bandido at nagsabi na ang kanyang pinagsisilbihan ay kailangang magpahinga kaya gabayan sila nito sa kanilang teritoryo, na pinasang-ayunan nitong lalaki sa paggalaw ng kanyang nakabaliktad na ulo, nagpapahiwatig na siya ay patuloy pang nabubuhay. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, muling namuti ang mga mata ni Yugang sa pagkagulat habang napapaisip na talagang nauwi siya sa isang siraulong bastardo. Di kalaunan ay nagawa nilang maabot ang magandang gusali ng Green Forest Bandits na mayroong maraming palapag. Kung saan sa oras na marating ito ni Pung Chon, lakas loob niyang sinipa ang pintuan ng napakalakas para ito ay mabuksan. Nagpatuloy siya sa loob at pansin nito ang tatlong anino na nasa dulo ng silid. Pinagmamasdan ang paligid, nagsabi siya na ang gusaling ito ay maraming pagkukulang, kaya pinagsabihan siya ni Yugang na siya ay nagpapakita ng kabastusan. Kaagad naman siyang yumuko at nanghingi ng kapatawaran, nang bigla na lang mayroong boses ang lumitaw sa dulo ng silid, nagsasabi na sila ay mukhang nagsasalita ng walang takot. Lumingon si Yugang para ito ay tingnan at nanghingi ng patawad dahil sa pagdating nila sa kalagitnaan ng gabi. Sapagkat sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay nanlaki ang kanyang mga mata, ito ay dahil sa isang walang katulad na napakagandang babae na nakatayo sa kanyang harapan, na kanyang naisip kung ito ba ay isang diwata na nanggaling sa langit. Namumula ang mga pisngi, natanong niya sa kanyang isipan kung bakit napunta dito ang isang napakagandang batang babae sa mga bandido, at di kaya siya ay kanilang bihag. Napapapiga ng kanyang kamao sa galit, tahimik nitong sinabihan si Pung Chon na siya ay kanilang sasagipin kaya wala itong pag-aalinlangan na yumuko at nagsabi ng kanyang pagsang-ayon. Nang bigla na lang humakbang ang magandang babae para lumapit sa kanya habang nagsasabi na ang gabi ay napakaganda. Kasunod nito ay ang kanyang paghinto at nakangiting pagsabi na mayroon siyang bagay na iniisip. Natanong nito nang nagpapalabas ng may pagmamaliit na mukha kung saan ang dalawang mga bastardong ito nanggaling.